Nako, nadulas yata dito si Amy. Hindi natin alam kung sinasadya niya ba sabihin ito o nadulas lang. Kasi siya, dito kasi, siya lang ata nagsasabi nito na no 2028 election na mangyayari, no? Dito hindi makapaniwala si Karen Davila sa mga narinig niya kasi niya may possible di ba? May possible na mangyari, no? At hindi lang 'yan, di ba? May mga dati pa, una pa lang, sinabi pa ni PRRD, yung sinasabing chacha ba 'yon, di ba? Na pinagpaon ng sabi ni PRRD noon kung bakit hanggang ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit napag-initan si PRRD, no? Kasi nga, magkakaroon yata ng pirmahan na gano'n. Kasi ako naranasan ko yun Yun ako yung natatrabaho pa sa gobyerno, mayroong pinalibot na kasulatan na papapirmahin niya ata yung mga nasa LGU. Naranasan ko yun, na tungkol ata yung sa Chacha, no? Pero alamin natin dito kay Amy kung ano yung ibig sabihin niya dito na no 2028 election. At pag may maraming pwedeng mangyari pag no 2028 election, ibig sabihin, kahit anong lakas ni Sara, hindi mapagbibigyan, no? Wala, bagay talagang sila lang nakaupo, no? Ito, pahinga natin. That bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Oh, talagang tepok sila. Alam niyo bakit? Kasi kapag nanalo si Sara, hindi lang basta yung flood control na mapapanagot, mapapakulong. Iniisip nila, hindi pa naman sigurado kung gagawin ni Sara yun Sila napaparanoid na ngayon kasi pag nanalo si Sara, iisipin nila kung ano yung ginawa nila kay PRRD at Duterte, gagawin din ni Sara sa kanila. Alam natin, pinakulong si PRRD, nagigilty sila doon. Yun ang sarili nilang multo, tinatakot na sila ngayon. Kaya, ngayon, desperado na yung nangyayari na lahat ng gagawin bagay, harap-harapan na, wala silang pakialam sa taong bayan. Halimbawa, si Bato de la Rosa, di ba maraming boto, million votes. Million votes ni Bato de la Rosa. Hindi mo ginagalang yung boto ni de la Rosa? Ilan ang boto ni de la Rosa? Nasa 20 plus million, di ba? 20 plus million ang Bato. Pangalawa si una-una si Bongo Di ba? Pangatlo yata si Bato. Pangalawa si Bam Aquino. Di ko alam, parang gano'n, no? Million, 20 plus million. Yung 20 plus million na yon, bali wala na yun, wala na kami pakialam sa inyo mga 20 plus million bumoto kay Bato, basta ipapakulong namin si Bato. Di ba? Wala sila, di ba? Hindi mo lamang isasang-alang-alang. Okay sana kung si Bato, ang bumoto lang sa kanya 10 milyon. Okay. Pwede mo pang sakripisyo yon. Hindi. Milyon-milyon Pilipino bumoto sa kanya Sa sakripisyo ba yung gano'n? Yung galit mo sa mga DDS, wala kang pakialam? Yan ang kahayagan na huwag kayong maniniwala mahal nila taong bayan. Biruin mo, 20 plus million yung boto ni Bato, hindi nila talaga, kukunin talaga si Bato, ibang lahi pa kukuha. Di ba? Kaya nga, ibig sabihin, hindi ito para nagkasala si Bato, dahilan lang yan. Ang gagawin nila, lahat isa-isa matanggal kumbaga, yung hadlang mawala sa kanila. Kaya, ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. Nako po, yan siya sabi natin. Pera lang yung mga mayor, mga local, mga LGU. Ibig sabihin sa national, dagdag 3 years. Grabe. Di ba? Ibig sabihin, yung flood control issue, hindi ma-extend na habang buhay makakalimutan ng tao. Hindi habang buhay, another 3 years na naman, kasi 2 years na lang Ibig sabihin, another 3 years ulit na maghihirap yung tao na yung flood control wala na mapapanagot. At yung mga kumuha, sila pa rin. Yung mga nakaupo ngayon dyan sa Crocs, sila yung kumuha ng kaba ng bayan Hindi natin pwedeng tukuyin kung sino. Di ba? Kasi yung investigasyon pa di ba? Pero sila yan. Ibig sabihin, yung mga yon may extend pa ng plus 3 years. Grabe, no? Kita nyo? Tapos sabihin nila, mahal nila taong bayan. Hindi nila mahal taong bayan. Galit na galit sila sa mga Duterte at wala silang pakialam sa taong bayan. The other alternative was yung kuryente ni Marcoleta, di ba? Dapat yun, pinagtutulong-tulungan na Kasi ang gandang panukala yun bago sa pandinig yun. At bago sa ginhawa yun. Yung tukay pababa ni Marcoleta, libre, ayaw nilang pakinggan. Di ba? Ang pinakikinggan nila, Sara Duterte. Umiikot ang buhay nila sa mga Sara, DDS, Sara, sa mga kalyado ni Sara. Yan, dyan sila umiikot ngayon.
also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just the sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time. Okay. Hindi, may ano eh, meron sila kasi no dyan eh. Pipilitin talaga nila yan. Oo. Isipin nyo may nagawa ba ngayon sila? May nagawa sila? Dito lang, maglatag ka na nagawa nila. Wala. Sabi nga nila pilosopo nila napakulong si PRRD, yun nagawa nila. May nagawa ba sila? So, ibig sabihin, kung totoo man to sinabi ni Amy na, hindi ko alam kung nadulas siya dito o talaga kasi siya lang sabi nito eh. Tandaan nyo, kapatid to. Ibig sabihin, maraming impormasyon yan dyan sa loob. Di ba? Siya lang ang nagbunyag nito. Hindi ko lang kung nadulas ba siya na o hindi natin alam. Pero, may hawig yung sinasabi niya. Di ba? Time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, Nagulat, hindi makapaniwala si Karen. even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this Tama. information Saan mo kinuha yan, Amy? regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source? Ito lang yan. Ganito kasimple lang yan. Ito lang bibigyan ko kayo ng tip. Kung si Amy nag-iimbento, kasuhan nyo. At sabihin nyo, mali yung sinasabi niya, hindi totoo yan. Pero pag hindi nyo ginanyan si Amy, ibig sabihin totoo yan. Alam nyo bakit? Kasi hindi sila pwede magalit eh. Nasabihin, hindi totoo yan. Kung talagang totoo yun, hindi nila pwede sabihin na hindi totoo yan. Kasi after 2 years, maaalala ng tao, akala ko ba sinabi nyo hindi totoo yan? Hindi pala totoo, gagawin nyo pala. Ang pinakamaganda, i-demanda nyo si Amy. Patunayan nyo na mali sinasabi niya. Yun lang yun. Simple. Di ba? Kasuhan niyo si Amy. Di ba? Ito, kasuhan, Amy, ito ka, bakit sinasabi mo? Kasi malaking gulo yung gagawin niya, yung sinasabi niya ngayon eh. Di ba? Ayaw ng napakaraming Pilipino yan. Pero yun ang gusto mangyari. Kaya nga maraming pabor sa sa Dynasty. Di ba? Sa Dynasty. Maraming pabor. Maraming ayaw sa Dynasty. Na yung sinasabi niya, magkakamag-anak, di ba? Ito pa kaya, plus 3 years pa. Tignan natin, ano kasi kung mga dilawan dito? Mga dilawan, na sabik kayo maupo. Ano sagot nyo? Tahimik pa rin kayo? Ayaw nyo lumaban, ayaw nyo magsalita sa administrasyon ngayon. Di ba? Kasi pag nagsalita kayo, titiklop kayo. At wala kayong pakialam, kaya naman nila makipagsabayan sa administrasyon sagutan Kasi matagal na lang kalaban ng Marcos Ayaw nila ngayon kasi nga, natatakot sila, baka mawalan sila ng boto sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Ganyan sila. Ganid. Ayaw nila mawalan. Tuso. On this, Senator? Anong sagot nyo rito kay Amy? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Grabe. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ayan kung hindi totoo sinasabi ni Amy, kasuhan nyo si Amy. Yun sa 20 million na yung mga binibigay-bigay dyan, patayin nyo kasuhan. Di ba? Tatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun Grabe, no? ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya. Yun ang pinakamahalaga. Wala niya ebidensya! Wala pa ba yun? Sus Marios. Kayo nga mag-isip-isip ko kayo na maayos. Wala pa bang ebidensya yung lumalabas? Hindi ba sapat na dahilan para imbestigahan mo lahat yan? Nagsalita na lahat? Andiyan dyan na? Pinapalabo lang ng mga vlogger. Kinukondisyon yung isip ng tao. Pilit nilang inaano. Pero katotohanan, ayan na. Di ba? Bakit andyan si Sarah di mo inaano? Ano pakialam ko kay Sarah? Ginagawa na nga ng horyon.
Di ba? Ginagawa na nga ng Horyo. Ibig sabihin, ako, vlogger ako. Di ko pakialaman si Sara. Sabihin mo, ibig mo sabihin, iniimbestigahan ni Sara. Gusto mo imbestigahan ko pa rin? Mali. Iniimbestigahan ni si Sara, di ba, ng HOR. Imbestigahan nyo rin ang flood control. Ngayon, mabigyan kasi ebidensya. Kaya pala, si Pia Cayetano, binabakbakan na nila. Kasi blue ribbon na. Kaya pala si Marcoleta, talagang binabakbakan nila, double time sila, pati si Jinggoy, si Cheese, parang ikakasuhan yata, next week may papakulong yata. Talagang ididiin nila, para magbutuan ulit, isipin mo, mawala si Bongo, ay mawala si Jinggoy, makasuhan si Cheese, makulong, si Bato, wala, ilan na lang senador. Tapos pag nagkabotohan, 11 na minority, di ba? Panalo, Senate President. Sure bull sila na. Wala nang flood control issue na investigasyon. Ipagsusulit mo to, one bull, pati Pinky. Ipagsusulit nyo to. O sa dakilang lumika, ipagsusulit nyo itong ginagawa nyo. Sambayan ng Pilipino ang pinaiiyak nyo sa ginagawa nyo. Pero pag sila ulit leadership ng Senate, wala na. Amburado na. Kasi dito, wala tayong pakialam kung ma-impeach si Sara o hindi. Kung talagang si Sara nagkasala, ayaw namin. Masakit sa loob namin si Sara, gusto namin maging presidente kasi si Sara Masakit sa atin na si Sara mawala bilang isang ma-impeach. Pero pag ito hinihingi ng pagkakataon talaga na impeach si Sara, yan talaga guhit ng palad niya. Wala tayong magagawa. Pero itong flood control na lang, dito na lang tayo popokus. Pero wala pa rin, ayaw pa rin nila. Masakit to. Limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro. Diba? Diyos naman, speaker, appropriation, Diyos naman. Diba? Yung cook, nagluto ng minudo, yung minudo, mapakla. Yung mapakla, yung minudo, sisisihin mo yung tindera? Ano ba naman yan? Sino sisisihin mo pag yung minudo mapakla? Yung cook. Sino mananagot? Yung may-ari ng karinderya. Ay hindi. Sila saldi ko appropriation. Ang nanagot, yun, in district engineer. Sila Diskaya. Ang galing no? Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa. Andyan na yung ebidensya. Your credibility is Nilaglag na niya kapatid niya. at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's any Ito lang one who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Hindi, ito lang yan. Napakasimple lang yan. Hindi mag-iimbento si Amy. Anong dahilan para mag-imbento si Amy? Binayaran si Amy? Amy Marcos, wow, panganay sa Marcos, babayaran? Hello? Babayaran na magkano? Kapalit, kapangyarihan? Anong kapangyarihan? Ang baba nga niya. Pang 12 siya sa survey. Di ba? Pang 12 siya sa pagiging senador. Muntik na siya matalo ni Ben Tulfo. Kung hindi siya dinala na anumang relihiyon, INC o na Muslim, kulelat siya, hindi siya magiging senador. Paano siya hawak? Di ba pinaris niya siya sa survey, Sara, Amy? Ang bagsak sa survey nila kasi si Amy pinaris Kasi marami tao ngayon galit kay Amy. Alam ni Amy yun na marami ayaw sa kanya. Nasa nangyayari ngayon sa mga Marcoses. Amy yun. Babae yun. Ibig sabihin, alam niya yung nangyayari. Hindi siya parang magaganyan, para gusto niya. Kasi sabi ng iba, kasi si Amy gusto niya, nangangarap siya maging presidente. No! Hindi. Alam niya, kahihinatnan niya pag tumakbo siyang vice president kay Sara. At hindi talaga mananalo siya. At hindi siya ang binabanggit ni Sara na sabi niya, pananagutin niya. At yung vice president ko, sigurado pananagutin kayo. Hindi si Amy yun. Malamang sa malamang, lalaki yun. O kaya si Senator Marcoleta yun. Si Amy hindi. At alam ni Amy yun.
Ano ibig kong sabihin? Ibig sabihin si Amy, hindi para mang-agaw ng kapangyarihan, hindi para siya tumakbong vice president sa susunod, siya presidente. Alam niya hindi siya mananalo, alam niya kulelat siya. Pero ba't niya ginagawa to? Hindi ba pwede nagsasabi lang siya ng katotohanan? Ha? Kaya niya ginagawa to? Pwede ba alisin niyo muna sa isipan niyo na binayaran siguro to, kaya siguro gusto nito kapangyarihan, nagpapapansin to, abnormal to, baliw na to, nasisiraan ng bait. Pwede ba tanggalin niyo muna sa isipan niyo yan? Isipin niyo naman minsan, hindi kaya nagsasalita to isang tao na to dahil nagsasabi siya katotohanan? Di ba? Oh, Nako, pakinggan niyo si Boss Dada. Ito si Boss Dada ng Banateros. that yung binitawan ni Amy Marcos na kaya naman pala sila gigil na naagaw sa kanila yung liderato dyan sa Senado dahil nakakasa na pala yung kanilang maitim na balak na Pinky, nasa pulka sa maitim na balak niyo. extend yung kanilang panunungkulan at walang eleksyon sa 2028. Totoo din pala yung sinasabi ni VP Sara na kung magkakaroon ng eleksyon sa 2028. So, mahirap ito. O actually, diyan nagsimula yan eh. Yung problema ng Bayang Pilipinas. Simula nung isulong nila yung People's Initiative na ang layunin ay i-extend ng another 3 years. So, magiging 6 na taon na ang term ng isang congressman katulad ng Senado. So, gusto rin nila na maging isa na lang ang lower at yung Senate, yung Congress and Senate, yung House of Representatives and yung Senate, maging isa na lang. So, ang mangyayari, Biri mo, pag-iisay na lang. Kakaiba, no? yung idadagdag sila doon sa 300. Kaya si Amy nagaganyan, hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa binayaran siya. Kaya siya nagaganyan. Dahil ito lang sabihin ko sa inyo, ang tunay na Marcos, ito aminin ko, papipiliin mo ko, patapangan, patalinuhan. Sa lahat na naging presidente, pasensya na kayo. Marcos Sr. ako. Hindi ko kayang lokohin sarili ko na ayoko si Marcos Sr. Porket si Junior ayoko. Hindi sa ayoko si Junior. Hindi ko nahahanap sa kanya yung sa gusto ko sa tatay niya. Ako talaga Marcos ko, hindi ako loyalist Marcos pero gusto ko si Marcos Sr. dahil sa tapang niya, sa tindi niya. Sa pananalita pa lang, talagang akala mo talagang kuman niya lahat ng tao. Marcos Sr. yon. At nabigo tayo, akala natin gano'n si Marcos Jr. na gano'ng katapang. Pero ibang-iba. Kaya ano ibig ko sabihin? Pag sinabi Marcos, tandaan nyo, nasa dugo nila yung tinatawag na malasakit. At yun ang nakikita kay Amy ngayon. At hindi natin nakikita masyado kay Bongit. Hindi, totoo lang. Oo, totoo lang. Kay Amy ko nakikita yung talagang Marcos. Di ba? Na mga congressman, tapos isang boto na lang sila. Hindi na botohan ng 2/3 ng Congress at 2/3 ng Senate. Hindi na po siya ganun. Magiging isang boto na lang. So, Grabe. delikado yun kasi 24 lang ang senador at 300 plus ang Congress. So, mawawala na ng kapangyarihan ng Senado at mas madali na nilang mamamanipulate yung mga gusto nilang Wala silang pakialam kahit magalit ang tao, no? Wala kayong pakialam kahit magalit kayo. Basta kami nakaupo na kami rito. Parang gano'n lalabas eh. Di ba? Kung totoo siya sabi ni Amy, wala kayong pakialam kahit mag-extend kami na another 3 years. Basta kayo, lahat ng magsalita, pakukulong namin, lahat ng magsalita, mga DDS, pagbibintangan namin DDS, tapos yung mga amo nyo, sila Bato, sila Bongo, pakukulong namin sa ICC, huwag kayong pakialam kahit magalit kayo sa amin. Wala na kayong pakialam kahit sisihin namin mga DDS. Gano'n nangyayari. Pakulong namin lahat ng kaalyado ng mga DDS, sila Cheese, sila Joel, sila Villar, lahat nasasabi, lahat, pati si Jinggoy, papakulong namin, si Marcoleta, Sosi ni Marcoleta, papakulong namin, wala lang kayong pakialam. Babasosin namin reliyon nyo, kay OJC, INC, Muslim, kay JIL, babasosin namin, wala lang kayong pakialam. Gano'n nangyayari. Nakikita namin, nararamdaman namin, naririnig namin. Yun ang nangyayari ngayon. Hindi ba? mga panukalang batas na gusto nilang ipasa o mawawala na yung check and balances. Kasi alam naman natin na yung Congress, wala na yan, nabili na yan. At opinion ko to teorya ko to komentaryo ko to ang corruption starts sa Congress. Kaya
ganito sila kagalit kay Cayetano kasi nga nakuha ni Cayetano yung Senate presidency. Tama. Alam mo, bigay ng Panginoon Diyos yan. Tingin ko si Cayetano. Ano yan, hindi papayag ang Panginoon Diyos na ang tao lumuluha. Mas pinakikinggan ng Panginoon Diyos ang maraming taong dumadaing. Kahit nasa Biblia yan. At hindi lulusot kay Cayetano. Alam mo sa Sodom at Gomora, kaya bakit ginunaw? Lahat ng tao masasama na. Pinakinggan ng Diyos yung dalangin ni Abraham. Nang nandoon na masama na yung nangyayari, kumilos na ang Panginoon Diyos. Ginunaw na niya ang Sodom at Gomora. Hindi dahil sa physical na anyo nila, hindi dahil sa physical na kalagayan nila, kundi sa mga pinagagawa nila. Di ba? Sa panahon natin, hindi lang pwedeng gunawin ng Diyos eh. Kumbaga, gagawa lang siya ng paraan para magkaroon, kagaya ni Cayetano, ginawa niyang SP leader, SP Senate President. Hindi niya sa Diyos yan. Niniwala ka? Ang lahat ng bagay na galing sa Diyos yan. Kahit si Bonget, galing sa Diyos yan eh. Di ba? Pero pag sumobra na, maski ang Diyos nagbababa. Yung kanilang masamang balak na walang eleksyon sa 2028. Yun ang malaking natin ngayon. Malaking nakikita natin. Kasi si Inday Sara, medyo may hirapan silang i-impeach. Kasi kailangan ng 2/3 ng boto ng mga senador para siya ay ma-convict sa mga paratang ng Congress. 11 lang yung minority senators and 12 naman yung majority senators. So, kailangan mo ng 16. Pag hindi daw na-achieve or na-reach yung 16 votes, madidismiss ito or hindi ma-impeach si VP Sara. Tama. Kaya nga, inala ko bago mag-impeachment ipakukulong yata yung dalawang senador Para mabuong mabuong 16 talaga, tapos iba tatakutin. Gigipitin. Para ma-impeach si Sara talaga. Kita mo yan? Alam nyo, mga kasama, hindi na to labanan na si Sara ng lustay. Dapat panagutin. Hindi na. Kung si Sara dapat yung panagutin, dapat mapanagot nyo rin yung iba. Hindi lang si Sara. So, aside from yung mahirap ma-impeach si VP Sara, alam naman natin na kung ma-impeach man si VP Sara, merong panibagong Duterte na mag-emerge. Sigurado kung hindi man si Basti Duterte, ibang Duterte, or kung sino man na politiko na susuportahan ni Inday Sara, sigurado mananalo yan sa 2028. Sigurado. Kaya ayaw na Baka Marcoleta pa nga presidente. Dito lang. Maniwala kayo. Pag man impeach si Sara, sabi niya, si Rodante Marcoleta iboto nyo. Lahat ng supporter ng kay Sara ngayon naggalit. Pupunta lahat kay Marcoleta yan. Muslim INC pa lang panalo na inaan niya konti ng INC. 2 milyon lang kayo, nakita namin. 2 milyon? Tsaka nakakita ng 2 milyon ng kapilya na napakarami. I-search mo? Sinearch ko? 9,000. Mahigit dito sa Pilipinas ang kapilya nila. Ang kada isang kapilya nila may 1,000 member. Pagpalagay mo na. Dito sa malapit sa akin sa lugar, ang member nila sa 1,500, isang kapilya lang. Maliit na kapilya, 1,500. Ilang kapilya, 9. Times mo sa tagi 1,000 na lang. Ilan? 2,000 lang? 2 million lang INC? Pwede nilang magkaroon ng eleksyon sa 2028 dahil alam nila na matatalo sila at kung sino man ang uupo bilang bagong presidente, hahabulin ang lahat ng kanilang mga ginawang kasalanan, pang-aabuso sa taong bayan. Tama. Yun yung kanilang iniiwasan. Hindi nila kayang patayin si Inday Sara at yung iba pang mga posibleng tumakbo kung sakaling ma-impeach siya. Kaya ito na yung kanilang huling baraha. Wala na. Kaya hindi na baraha ginagamit nila, Boss Dada. Hindi na baraha. Kumbaga yung ginagamit nila, maduming paraan na pandaraya na. Kasi kung may baraha pa sila, huling baraha nila si Juan Bull nawala na. Kasi kaya tano na, anong gagawin nila? Dirty tactics na lang gagawin nila. Extend yung kanilang mga terms at walang eleksyon sa 2028. Di ako may sabi niya si Amy painggan naman natin ang tugon sa atin ito ni Gibara. Grabe. Para lang hindi sila mapalitan sa darating na eleksyon 2028 ni Vice President Sara Duterte or kung sino man, ay tatanggalin nila ang botohan. At tanging pipili ng leader, walang iba kundi ang Congress. Ganon kalupit.
Tindi talaga. Siyempre, pipiliin nila si Jonel. At ang plano pa nga, etong 2026, baka mas mapadali. So parang hindi na nila hihintayin ng 2028 dahil nga siguro baka totoo nga, baka di umano, baka totoo yung balitang malala na nga talaga ang sakit ni Marcos Jr. So para hindi mapalitan sa pwesto or kontrolado pa rin nilang lahat, may posibilidad na gawing presidente etong si Sandro Marcos o kaya si Martin Romualdez. May mga bali-balita pa nga na ibababa daw sa 30 to 35 years old ang pwede nang maging presidente ng Pilipinas. So ngayon, ang edad ho ni Sandro Marcos ay nasa 32 years old. So swak na swak doon sa kanilang plano. So grabe, no? Talagang gusto. Hindi, gagawin lahat nila. Hindi dahil sa kapangyarihan. Yung kundi itago yung mga nangyari mali-malit ang pera. May mga nakinabang marami. Tatandaan nyo yan. Kaya nga si Senator Dante Marcoleta nagmamadaling mainam di ba? Kaya nga talagang binabakbakan nila ngayon si Senator Marcoleta Kaya ngayon, pupulbusin ni Senator Marcoleta lahat yan. Isa-isa niya sa katwiran. Kung gawin ni Marcos Jr. na tularan ng kanyang ama na umabot ng halos 20 years sa panunungkulan bilang presidente. Sa tutusin, wala naman ho sanang problema. Walang problema ho na tumagal sila kahit ilang taon pa yan, kahit 50 years pa yan or 100 years kung maayos yung pamamalakad nila. Tama. At kung talaga may freedom of speech yung mga vlogger at ibang mga tao sa salita. Talagang malaya at walang pinag-iinitan. Kung ayaw sa'yo ng isang politiko, halimbawa, congressman ayaw sa'yo, edi ayaw sa akin. Basta mahalin mo yung mga constituent mo, mamahalin ko rin yung mga constituent ko at pati sa'yo. Ay hindi pag talaga galit sila, kakasuhan. Di ba? Kung ngayon pa nga lang, na halos 3 years pa nga lang silang nakaupo, nagkakaletsi-letsi na rito sa Pilipinas. Paano pa pag nadugtungan pa yung termino? Paano pa pag isa pang Marcos ulit o Romualdez or kamag-anakan or kaparehas nila ng pamumuno dito sa Pilipinas ang papalit sa kanila? Di lentik na. Yung Africa nga na sobrang hirap, mas mahirap pa tayo ngayon sa Africa. Baka hindi nyo alam mas mahirap pa tayo sa Africa at pangatlo tayo sa pinakatalamak na korupsyon sa buong mundo. Grabe yan. Ang tindi na yan. Tapos sabihin nila walang korupsyon. Wala daw korupsyon. Pagtatanggol nila talaga nila, no? Ang nasa kurakot daw sila Marcoleta. Saka nakakita. Sila Marcoleta ba may hawak ng budget ngayon? Hindi naman sila. Sila malapit ba ng budget ngayon? Talagang hindi na sukat akalain na ganito ang gagawin nila. So talagang atat silang maging matanggal si BP Sara or ma-impeach si BP Sara para palitan siya ni Romualdez o kaya ni Marcos. At kapag hindi nadala, walang mangyayaring eleksyon sa 2028 presidential election. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Siya po may sabi si Amy, election sa 2028, sabi niya. No? Abangan natin, iba pang detalyado niya, no? Ngayon, maraming salamat. Nabusog ko naman kayo ng bagong talakayan. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang masustansyang pag-uusap at makabuluhang talakayan. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.